na nagpagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa't buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, naging damit kung may naghihirap. At tandaan, kanyang pagmamahalan, unang-unang batas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdarambit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagangalang Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingila ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaalis siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Papaarunin nga niyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Masama po ba ang pera? Masama po ba ang kayamanan? Siyempre, marami sa atin ang magsasabing, hindi naman. Sapagkat ang pera o kayamanan ay biyaya din naman. Lalong-lalo na kung mabuti ang pinanggagalingan at pinagsisikapan. Dahangan nga lamang sa lahat siguro po ng mga biyaya, dapat mag-ingat tayo sa bagay na ito. Sapagkat bagamat biyaya, ito ay napaka-delikado. Bakit nga isa ang kayamanan sa mga paksa na maraming beses binanggit o diniskas ni Kristo sa Biblia. Siguro sasabihin natin, kasi nga po, Father, biyaya ang pera, biyaya ang kayamanan, kaya diniskas ni Jesus ng maraming beses yan, okay? Pero, mas maraming beses pang binanggit o diniskas ni Jesus ang kayamanan kaysa sa kalangitan. Talk about blessing or biyaya. Higit pa bang biyaya ang kayamanan kaysa sa kalangitan? Kaya't yung napakaraming beses
na binanggit o diniskas ni Kristo ang topic o paksain ng kayamanan o pera ay dapat magbigay sa atin ng pakiramdam na seryoso siya sa usapin na ito. Na gusto niya tayong gabayan dito. Sabagat alam naman na po natin, ay hindi man lahat, pero napakaraming mga kasalanan ang may kinalaman sa pera o kayamanan. Indeed, ang sabi ni St. Paul sa atin sa 1 Timothy 6:10, the love of money is the root of all evil. Hindi sinabing, money is the root of all evil. Okay. Yung pagmamahal sa pera. Pero paano magkakaroon ng pagmamahal sa pera kung walang pera? So pera pa rin ng ugat, hindi ba? Maraming pera o paghahangad ng pera. At baka nakakalimutan po ninyo yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 19:24, if I'm not mistaken. Mas madali pa na dumaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. You see? Kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Hindi sinabing kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang taong nagmamahal sa kayamanan. No! Ang sabi, ang isang mayaman. Hindi dahil pahihirapan ng Diyos ang mayaman. No! Hindi gagawin ng Diyos yun kahit sa mahirap lang. Pero pahihirapan ng demonyo ang isang mayaman sapagkat sa lahat ng mga tukso, ang kayamanan ang pinaka-epektibo. Tingnan po ninyo yung nangyari sa ating ebanghelyo. By all indications, mukhang hindi naman masama yung mayaman na napunta sa Hades o sa impyerno. Batay sa standard ng mundo. Yung masama, batay sa standard natin. Okay? Kasi una, hindi naman sinabing ninakaw niya o galing sa panloloko, panggagansya, yung kayamanan niya. At kahit papano, tinutulungan naman niya si Lazaro. Bakit? Pinahintulutan niyang makakuha ng mumo mula sa kanyang hapagkainan. Okay? Kahit yung mga nalalaglag lang. That thing is, hindi niya tinaboy, hindi niya sinaktan, hindi niya pinagsalitaan ng masama si Lazaro. Okay? At po pwedeng magaling siya sa business, honest namang magtrabaho, magnegosyo. Kaya lang, dahil sa kayamanan, masyado siyang na-obsess para sa kanyang sarili at para sa kanyang kayamanan. Kung paano niya ito i-enjoy o aalagaan. So much so, na na-overlook niya, nakalimutan na niya ang Diyos at ang kanyang kapwa-tao kahit ang isang napakakawawang si Lazaro. Imagine, hindi niya napansin si Lazaro? Hindi siya naawa? At hindi niya binigyan ng marami si Lazaro? At ganon kadelikado ang kayamanan. Sapagkat kaya nitong pasamain kahit ang isang taong hindi naman likas na gumagawa ng masama. Kasi kaya ng kayamanan na i-twist ang prinsipyo natin, baguhin o impluensya ng values natin, guluhin ang mga priorities natin. In other words, pwede nitong perwesyuhin, guluhin ang buhay natin, ang pananampalataya natin, ang relasyon natin sa Diyos at sa kapwa natin. Ilan na yung mga taong alam naman natin at kilala naman nating matino sana, pero biglang nagbago dahil sa pera. Ilan yung mga politikong sa palagay ko naman ay benefit of the doubt, nagnais nung una na makapaglingkod talaga ng tapat sa bayan. Pero nagbago na nang makaranas na ng kayamanan.
Ilan na yung mga doktor, mga nurses, mga engineer, mga lawyers na hindi magampanan at marami pang iba na hindi magampanan ng maayos at tapat ng trabaho nila dahil nagbumuka na silang pera. Ilan ang mga pare, maging mga madre, ang nasira ang ministeryo, ang bukasyon dahil sa pera. Ilan ang mga pamilya, magkakaibigan, magkakabarkada, magkakatrabaho, ang nagkasira dahil sa pera. Kaya, mag-ingat tayo sa paghahangad ng pera. Because money can be a great tyrant that can demand our loyalty without us being aware of it. We might think we own it, when in fact, it is owning us already. Nakaka-addict kasi. Aalagaan mo kasi. Puprotektahan mo kasi yung kayamanan eh. Palalaguin mo kasi. Ipaprioritize mo kasi. Enjoy mo kasi. Lalong-lalo na, kung sasabihin sa atin ng puso natin, deserve mo yan, mag-enjoy ka naman, kailangan mo yan, security mo yan, that will give you much freedom. Yan ang pwedeng sabihin sa atin ng puso natin. Nasabi naman sa ating first reading, ay mandaraya at laging may kabulukan. Which basically means na hindi sa lahat ng oras ang puso natin ay dapat nating pakinggan. Ang dapat nating pakinggan ay ang Panginoon lamang. Lalong-lalo na ang Panginoon na nagsabi sa atin patungkol sa kapanganiban or danger ng kayamanan. Sa Luke 12:15, Parable of the Rich Fool, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Pag daw tayong maghangad ng sobra, pag tayong magtrabaho, magnegosyo, magtrabaho para magkaroon ng sobra. Kung hindi man natin ma-avoid, okay naman yung pagtatrabaho natin, yung pagnenegosyo natin, at may mga nagbibigay din naman sa atin, bumabalong talaga ang blessing sa atin, go! Pero, kontrahin natin sa pamamagitan ng pagtataas ng standard ng pagbibigay natin, hindi ng pamumuhay natin. Hindi porke may pera tayo, katulad na lamang tayo nung mayaman sa Ebanghelyo, hindi naman niya ninakaw eh. Kanya naman talaga, pinaghirapan niya eh. Enjoy lang niya. Araw-araw anong sabi? Laging napakaraming pagkain at laging nakadamit ng mahaling kasuotan. Yung tama lang. Sikapin nating kahit bumabalong sa atin ng pera o biyaya, mamuhay tayo ng simple lang. Para mas magkaroon ng puwang para sa atin ang paggawa ng kabutihan. Hindi yung tutularan natin yung mayaman sa Ebanghelyo na sabi ko nga ay araw-araw maggarbo ang kasuotan, bumabalong ang pagkain, gayong hindi niya napansin o pinansin. Si Lazaro nadadamitan ng sugat na lang. At ang kinakain ay mumo na lang. Magiging Diyos na natin ang kasalanan pag nagka-ganyan. Huwag naman sana. Parable of the Rich Fool, Luke 12:15. And then sa verse 32, ay biglang sasabihin sa atin, mismo ng Panginoon natin, huwag kayong mga matakot, munting kawan, sapagkat ang inyong Ama ay nalulugod na ibigay sa inyo ang kaharian. Na para sa akin, ay pag-encourage sa atin
na wag idepende sa kayamanan ng buhay natin at wag din tayong matakot na magbigay sa kapwa natin. Sapagkat dito ay sinabi niya, tayo'y kanyang kawan. Ibig sabihin, siya ang ating pastol. Alam naman natin na sa banal na kasulatan, kapag ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo kakapusin. Sinabi niya sa atin, ikinalulugod ng Ama, siya'y Ama natin. Siya'y Ama natin na sinasabi nga niya, alam ang makabubuti para sa atin. Siya'y Ama natin na ibibigay sa atin ang kaharian. Ibig sabihin, siya'y hari natin na may kakayanang ibigay ang lahat-lahat sa atin. Isipin po ninyo, sa napaka-ikli at isang bersikulo lamang, Luke 12:32, pinagsama-sama ng Panginoon ang napakamahalaga niyang katangian sa Bible. Siya ay pastol natin, siya ay Ama natin, siya ay hari natin na magkakaugnay, lalo pat kung ang pag-usapan natin ay depende sa Kanya ng buhay natin. At hindi pagkatakot sa pagbibigay natin o pagtulong natin sa kapwa natin. Because we will have the shepherd, the Father, and the King who will take good care of us here, surely, through all eternity. Yan po ang security na hindi kayang ibigay ng kayamanan kahit sa isang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero kayang-kayang ibigay ng Diyos kahit sa isang napakahirap na tao. Yung assurance na ibibigay ng Diyos lamang. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, mahirap man, may kaya man o mayaman. Na ang pagkatiwalaan natin ng ating buhay ay ang Panginoon lamang. Na mapapatunayan po natin, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Lalong-lalo na kung ano man ang estado natin sa buhay, ay magagawa pa rin nating tumulong sa iba't ibang mga kaparaanan sa mga lubhang nangangailangan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong Ay magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samu ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samu ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na isandig idepende ang aming buhay sa iyo. Hindi sa anumang bagay at maging sa kahit sino mang tao, maging sa aming sariling kakayanan, diskarte, katalinuhan. Sa iyo lamang, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa iyo lamang po kami kumangkapit. Pero sana maging totoo kami sa paniniwala at sa katotohanan ito.
upang hindi kami mabigo, upang hindi kami malungkot, at upang hindi kami masiphayo. Tulungan mo ko, Panginoon, na mula ngayon, sa iyo ko lang ikapit ang buhay ko. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Siya ang mabuting pastol, siya ang Ama, at siya ang Hari. Siya ay nagmamahal at may kakayanang ibigay sa atin ang lahat ng ating mga kailangan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Hindi niya bibiguin ang mga sumasampalataya sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.